Problema natin ang source ng kuryente dahil mahal po ang ating binabayaran na kilowatt. At problema din natin matagal na paano tayo magkakaroon ng mabilis na pagbiyahe mula sa Mindanao papuntang Maynila. Itong dalawang problema natin, subukan natin gumawa ng solusyon, magbigay tayo ng suggestion, at itong aking proposal ay pwedeng magbigay ito ng open door para magkakaroon tayo sa magkaka-contribute tayo sa problemang ito. Itong aking proposal ay gagawa tayo ng wave energy. Ang wave energy na ibig sabihin na kapag humampas po yung waves ay atin pong i-convert ito ng electricity. Yan po ang ating gagawin. At doon naman sa bagay na yon, ang gagamitan natin ng wave generator na ito, wave energy generator, ay yun naman din ay gagamitin natin na instrumento o tools upang magkakaroon tayo ng tulay mula sa Mindanao papunta ng tawid muna sa Leyte hanggang makapunta po ng Maynila na mas mabilis. So ang ating pong gagawin, ito po yung design ng aking proposal ng wave energy na ikakabit po natin sa plate. Yung plate po, yung floating plate ay kinuhanan ko po ang lapad ng ang laki at lapad ng yung warship po ng US ng USSR Abraham Lincoln na napakalaki po na hindi po natitinag sa kahit anong laki ng waves or alon sa dagat, hindi po natitinag. Kaya po ito pong aking proposal ay lulutang po sa dagat na hindi po matitinag, hindi po tayo mag-alala na matitinag ito sa waves, at siyempre mayroon po tayong supporting system. Ito po yung aking ginawang proposal. So ito po yung ating proposal na plate, tawagin natin itong floating fleet, parang yung malaking barko, parang warship ng US. So dito sa gilid, ito yung magpuproduce ng mga electricity. Ito ay mga bukana ng turbina na pag pumasok dito pag humampas na dito yung waves, papasok doon sa loob at maiikot po na turbina doon. At ito ay sa haba nito ay 300 meters. At 45 ito, ang aking proposal, 45. So, bawat isa na yan ay mag-generate po ng electricity yan. Mag-generate ng electricity. At ito ay ating pagdugtungin. Ito ay 300 na ito. Dugtungin natin ito. Gagawa tayo ng cable bridge. At para makatawid, ito po ay proposal natin na pagtawid natin mula sa Surigao, pagtawid po sa Panaon Island sa Leyte. So, double purpose, mag-generate tayo ng electricity mula sa waves at malulutasin natin ang ating problema sa pagtawid mula sa Mindanao, pagtawid po sa Leyte. Yan po ang ating proposal. Ngayon, bago po tayo magpapatuloy, ang ating pong advocacy ay mga energy saving devices. Mayroong application sa sasakyan, may sa motor, may sa stove. Ito po yung aking ginawa sa sasakyan upang mas makatipid, makatulong sa climate change at makatulong din sa pollution. Ito po yung kinabit ko sa sasakyan. Sa ating device ay wala pong binago sa makina. Wala po tayong ginalaw kung ano man. Ang atin po ay tapping point. Gumawa lang po dito ng T at nakapasok po dito sa manifold. At simple lang po ang ating connection doon sa battery, positive, negative. Tapos naman, itong ating hydrogen generator, mayroon itong positive, negative sa likod. Tapos, yan ay i-connect natin sa battery. And then para mayroon tayong switch, mayroon tayong nilagay na relay. Dito tayo mag-switch off and on. Tapos, itong gas dito na ma-produce dito sa ating generator ay papunta doon sa T connection na ating ginawa doon sa loob doon sa manifold. Dito tayo, itong tubig na ito ay konti lang na tira at dadagdagan lang ito. Binubuksan lang naman itong takip dito at ilalagay yung... Yan po, simpleng device na kinabit natin sa sasakyan, pero napakahalaga, marating tulong, nakatipid ka na sa inyong fuel. Mahal po ngayon ang per liter at nakatulong tayo sa climate change. Ang dami ngayong naka-declare na state of calamity
dahil sa baha. Yan po, dapat pansinin po natin ito, lalo na sa gobyerno, na dapat atin pong encourage na gamitin po ang ganitong device para makatulong tayo sa bawat isa at sa ating pong bansa. Yan po mga kababayan, kayang-kaya po natin yan gawin kung gusto nyo. So tuloy po tayo sa ating subject matter. Itong tayo ay magtutulong pagbigay ng idea paano paglutas sa ating malaking problema. At least, actually, malaki talagang problema natin ang patungkol sa kuryente dahil mahal po ang ating binabayaran. At kapag malutas po natin ang pagtawid nga mula sa Mindanao papunta ng Manila na mapabilis po ang biyahe dahil marami pong mga produkto doon, lalo na sa mga agriculture na minsan hindi po gaano pakinabangan dahil mahina po ang delivery sa mga produkto doon. So yan po. So ito po yung ating proposal na mga design. Ito po yung mga detalye. So ito po yung magiging kamukha nito, ang magiging detalye sa bawat isa na wave turbines. So mahaba yon. Doon sa dito hindi mo lang makita yan kasi presentation lang yan, pero ito ang pinaka-actual niyan, mahaba yan. Mayroon pa itong pipe na ito. So ito yung bukana, ito yung turbina na kapag pumasok yung hampas, pag humampas yung waves dito, papasok yung tubig dito. At itong bawat Y na ito, itong branch na ito, dalawa ito, mayroon din yan na branch dito, may nakabukana din yun, isang bukana dito at isa doon. So dalawa pa, at dito dalawa pa uli. So habang tumatakbo yung waves, mula dito habang tumapasok yun yung tubig, kaya maraming tubig pumapasok, papatakbo ng ganon. Umpisa na dito yung ikot itong turbina na ito. Pag ikot ng turbina nito, magpo-produce ito ng electricity. So ito ay marami yan, maraming piraso yan dito sa dito po sa gilid yan lahat. Mahaba po ang actual niyan, pero dito sa presentation natin kasi hindi pa naman po ito detalyado, so nakakabit yan 45 lahat yan. Sa haba nan ito ay 300 meters kasi ito dahil napakahaba po nito, at ginaya po natin ang halos ang lapad at kahaba noong US carrier plates. Kaya hindi po matitinag yan sa mga malalaking alon. So yan po, nakakabit lahat yan. Kaya mag-generate ito ng electricity at maiipon po at para makapag-generate. Kasi yan po ang ating problema. Makahanap tayo ng sources ng renewable energy na electricity. So yan po ngayon ang ating proposal, at malulutas nga natin dahil yan po ay very possible at libre lang po dito ang pag-generate natin ng electricity dito. Ngayon, bakit po hindi yan matitinag? Dahil ito po ang sistema ng supporting system nito sa ilalim. Ganito po yan ang support niya. So nakalutang itong ating plate na ito. So nakalutang yan, ito ay side view. So dito sa gilid, dito sa actually sa mahaba ito, kaso lang presentation lang ito. So nakatagilid lahat itong mga support na ito, at pneumatic po ito. Kapag humampas po yung alon dito, dahil pneumatic itong ating mga support na ito, gumagalaw-galaw yan, pneumatic, may hangin, katulad ng sa motor na gumagalaw-galaw kapag humampas, and then mag-a-adjust uli. So pwedeng gumalaw siyang kaunti pag humampas, at pag umangat yung level ng, halimbawa magka-high tide, walang problema kasi aangat lang ito lahat ng mga yung support na ito, o angat lahat kasi naka-adjustable nga yan, pababa, pataas. O susunod-sunod sa level level ng surface ng dagat itong plate, kaya walang problema at hindi nga yan matitinag basta. Dahil siyempre hindi naman siya maanod kasi siyempre link itong malalaking support na ito. Kabilaan yan dito 5 sa side dito, at doon sa kabila 5 din. So maglalaro lang siya at hindi nga mayan matitinag. So napakatibay po yan dahil napakalaki, napakahaba po yan. 30 meters ang lapad nito, 300 meters ang haba. So napakalaki pong plate na ito. Ito yung pole malaki at mayroong mga kable, pero hindi po ganito ang ating gagawin. Ayan po yung sasakyan nagta-travel, pero hindi po ganyan ang ating gagawin kasi waste masyado, kasi hindi natin napakinabangan yung
itong flooring. So upang mapakinabangan natin yung flooring, hindi ganyan ang ating gagawin. Ang ating gagawin ay yung plate, yung mga plate na lumulutang ay ganyan, i-connect natin dito sa ito, ang agwat niya dito sa puwet ng isa sa dugtungan ng bawat plate ay gawin nating 400 meters dahil ito ay yung plate na ito ay ang haba nito ay 300. So itong kung susukatin mo mula dito sa dulo nito hanggang dito, mayroon ka ng 700 meters, halos isang kilometro ka na, 700 ka na kaagad, kunti na lang kulang. So, kung mayroong kanitong, kung mayroong mga 25 meters, katulad yan sa Surigao hanggang doon sa Panaon Island, ayan ay mga about 25 kilometers. So, kung magkakaroon kanitong, halimbawa mayroong ganitong series na 25 pieces o hanggang 30 pieces, di ang dami pong ma-generate natin dahil bawat isa nito ay nag-generate po ng kuryente. So, dalawang purpose natin, dalawang na-solve natin dito. Although kahit gagastos ka ng malaki, pero ang makuha mo natin ditong mga mga electricity ay napakarami po dahil bawat isa nito ay 45 po na turbina ang naka-install dyan at dugtong-dugtong yan, mas maraming ganito ay mas maraming kuryente nating makukuha. So, na-resolve natin ang ating problema sa kuryente at na-resolve natin ang pagbiyahe. Although hindi naman pwedeng bumiyahe dito ang mga malalaki, siguro yung mga malaking van pwede pa. So yan po. So ganyan mangyari, 3 meters, dalawang passage para pero hindi nga pwede ang mga bibigat, siguro yung malaking van pwede. So yan ang ating proposal doon sa mga gustong magdetalye nito. This is very viable. So pwedeng i-detalye yan, pwedeng i-himay-himayin kasi schematic lang po ang ating ginawa dito. Possible po dalawang problema ang ma-solve natin. Naka-generate tayo ng electricity. Generate tayo ng electricity. Ito, bawat plate nito ay maraming kuryente ang ating makukuha dahil 45 piraso po ito ng bawat isa may turbine at nalulutas natin pagtawid mula sa Mindanao papunta sa Leyte, sa Panaon Island. Yan po, at mas maraming plates ay mas maraming kuryente ang ating ma-generate. Yan po ang ating proposal. Ito ay isang conceptual lamang, pero kung bigyan ito ng pansin ng gobyerno, malaking bagay dahil yan po ang ating pangarap na paano tayo makapag-connect na mas mabilis na biyahe mula sa Mindanao papunta ng Maynila. Mga kababayan, very possible po at pagka yung gobyerno na makapansin po nito at ipadetalye po bawat isa niyan, himahimayin kasi po yung ating presentation ay schematic lamang po yan, hindi po yan actual ng mga sukat. So pagdetalye niyan lahat po, mga support, mga fix, paano pag-fix niyan dahil mayroon pong kailangan talagang installation prop detail niyan. So kayang-kaya, at yan po mga kababayan, kung gusto niyo makatulong, pwede niyo i-share ang ating pong solusyon dahil bawat tayo po lahat nito ay nabang kung ito po ay gagawin.